Welcome back streamers, isa na namang pelikula ang ating hahanapan ng iba't ibang detalye at cool easter eggs at references na maaaring hindi mo napansin. Ang pelikulang Iron Man 2. Without further ado, simulan na natin. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang simula ng pelikula ay huling eksena sa Iron Man 1, kung saan binulgar ni Tony na siya si Iron Man. Ngayon, sa pelikulang ito, tinatanong niya ang sarili niya na ano naman kaya ang magiging impact nito sa kanya. Ito ay ang legacy. Ang legacy na yon na galing sa kanyang ama na si Howard Stark. Makikilala natin dito si Anthony Vanko, ang tatay ni Ivan Vanko, na ginaganapan ni Nicky Rourke. Ang shot na ito ay halos kaparehas ng isang eksena sa Iron Man 1. Ang karakter ni Vanko dito sa pelikulang ito ay si Whiplash. Habang pinapalabas ang isang video ni Howard Stark, sinubukan niya tingnan ang lagay niya dahil siya ay nalalason ng palladium. Pero hindi napansin ni Tony na binabanggit na ni Howard ang gamot sa kanyang sakit pero hindi niya ito nadinig. May cameo muli si Stanley at makikilala natin dito si Gary Kenly bilang si Senator Stern. Alam naman natin, sa pelikulang Captain America The Winter Soldier ay isa siyang Hydra member. Makikilala natin dito si Justin Hammer na ginaganapan ni Sam Rockwell. Nagbabalik muli si Rhodey na ngayon ay ginaganapan na ni Don Cheadle na pumalit kay Terrence Howard. Kung malinaw ang inyong mata, ang sobrang liit na detalye na ito ay pwede nating maikonekta sa Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Anong makikita nyo dito sa cellphone ni Tony? Ito ang isang application para sa Illuminati. At nakita natin ang isang version ng Illuminati sa Multiverse of Madness. Sa laboratory ni Tony, makikita natin ang kanyang mga armor simula Mark 1 hanggang Mark 4. At kung titignan nyo maigi, makikita natin dito ang kanyang kasunod niyang armor na isang suitcase. Alam nyo ba na ang bawat disenyo ng armor ni Tony ay palaging upgraded tulad ng kanyang Mark 5 na mas madaling isuot at tanggalin, hindi tulad ng Mark 4 na kailangan pa ng mga pangmabigatang makina. Ang problema sa Mark 5, hindi nito kaya ang sobra-sobrang enerhiya ng kuryente. Kaya ang ginawa niyang armor na Mark 6 sa pelikulang The Avengers ay kanyang in-upgrade upang kayanin ang kuryente. Patuloy na nilalaso ng palladium si Tony dahil hindi pa rin niya nalalaman ang pamana ng kanyang ama. At dahil sa hindi kaaya-ayang ginawa ni Tony sa party, napilitang isuot ni Rhodey ang Mark II hanggang sila ay mag-away. Sa Randy's Donuts, dito kinausap ni Nick Fury at Natasha Romanoff or Black Widow si Tony upang kumbinsin siya tungkol sa pagbubuo ng Avengers. Nabanggit dito ni Nick Fury ang isa pang candidate para maging Avenger. I have bigger problems than you in the Southwest region to deal with. Hit him. Ang Southwest region ay sa Mexico kung saan nandun ang Mjolnir ni Thor na makikita natin sa post-credit scene. Nagsimulang magtulungan si Vanko at Justin Hammer. Sa paggawaan ni Tony, doon na niya napagtanto ang pamana ng kanyang ama upang mapagaling niya ang kanyang sakit. Inilabas ni Justin ang ginawa nilang drones at makikita natin si Rhodey suot ang War Machine. At nahak ni Vanko ang armor ni Rhodey, ganun rin ang mga drones. Napunta ang laban sa Oracle Biodome. Ginamitan ng laser ni Tony ang ilan. At syempre, hindi magpapahuli si Rhodey. At hanggang sa matalo nila si Vanko sa pamamagitan ng hand-to-hand blast na ginawa nila noong sila ay nag-away hanggang sa maaresto si Hammer. At nakipag-usap si Tony kay Nick Fury. Pansinin natin yung balita na galing sa pelikulang The Incredible Hulk. Pansinin din natin ang isang mapa na laman ang ilan sa mga candidates para maging Avengers. Ang lugar ng Los Angeles ay para kay Tony Stark, New Mexico kung saan nandun ang Mjolnir ni Thor, ang New York Harlem kung saan nangyari ang laban sa pagitan ni Hulk at General Ross, isang polar ice na maaaring laman si Steve Rogers, Norway kung saan natagpuan ang Tesseract at mapapansin natin ang isang South African place na maaaring Wakanda, meron pa sa South Atlantic na maaaring tumutukoy sa Atlantis o kaya kay Namor
The Submariner. Nat, it's an earthquake under the ocean. We handle it by not handling it. At maaari natin ito makita sa Black Panther Wakanda Forever. Ang post-credit scene, kasama natin si Agent Coulson na nasa New Mexico kung saan ang Mjolnir ay naroroon. At yan ang lahat ng detalye na aking nakita at nahinuwa sa pelikulang ito. Comment down below kung gusto nyong sumali sa aking custom shoutout. Leave a like, subscribe my channel. I'll see you on the next one.